Nagsimula ng dagsain ang one-stop shop caravan ng Bagong Pilipinas Servicio Fair sa Sultan Kudarat ngayong araw. At kaugnay niyan, kumuha tayo ng live update mula sa ating senior correspondent na si Bella Lesboras. Bella? Dominic, talaga namang serbisyo overload ang nararanasan ngayon dito sa Isulan, Sultan Kudarat matapos ilunsad ang Bagong Pilipinas Servicio Fair na dinuluhan din ng matataas na opisyal ng pamahalaan sa panguna ni House Speaker Martin Romualdez. Maaga pa lang kanina, dagsa na ang mga kababayan natin dito sa Sultan Kudarat Gymnasium and Cultural Center para makilahok sa Bagong Pilipinas Servicio Fair. Mahigpit na seguridad ang pinaiiral sa lugar at bawat pumapasok na tao at sasakyan dumaraan sa masusing inspeksyon. Ito ay para matiyak ang kaligtasan sa pagtitipon lalo pat inaasahang nasa daang libo nating kababayan ang darayo rito. Ang Bagong Pilipinas Servicio Fair ay isang one-stop shop caravan na layong mas mailapit sa publiko ang iba't ibang serbisyo, programa at ayuda ng gobyerno. Ilan sa mga ahensyang nandito para maghatid ng iba't ibang serbisyo, ang DOH, DSWD, DA, DOTR, DFA at marami pang iba. Kaya naman serbisyo overload talaga ang ating mga kababayan dahil pwede silang mag-avail kahit ano rito. Isang mahalagang proyekto ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang BPSF at bilang kanyang kinatawan, narito rin mismo si House Speaker Martin Romualdez kasama rin si Special Assistant to the President Secretary Antonio Lagdameo Jr. at iba pang national and local officials. Dominic, magtatagal ang Bagong Pilipinas Servicio Fair dito sa Sultan Kudarat hanggang bukas at para naman sa mga programang kailangan pa ng mas mahabang panahon tulad ng pamamahagi ng ayuda at bigas, maaari pang ipagpatuloy yan sa iba't ibang munisipalidad sa probinsya sa mga susunod na araw. At yan muna ang latest, Dominic. Alright, maraming salamat, Bella Lesboras. Para matiyak ang epektibo at mahusay na paghahatid ng tulong para sa mga pabilang na apektuhan ng kalamidad, ipinag-utos ng Human Settlements and Urban Development Department ang paglikha ng Integrated Disaster Shelter Assistance Program o IDSAP. Ayon kay DSUD Secretary Jose Rizalino Acuzar, nakapaloob sa programa ang mga intervention at ang mga panuntunan sa pagpapatupad ng tatlong phase nito, ang Emergency Response, Early Recovery at Rehabilitation and Recovery. Sa Emergency Response Phase, magpapatuloy ang pagsisikap sa pagitan ng iba't ibang ahensya at organisasyon para mabawasan ang mga epekto ng kalamidad. Kasama rin dito ang pagbibigay ng one-time emergency shelter support para sa mga pabilang nawalan ng tirahan. Samantala, ang mga pagsisikap sa Phase 2 ay nakadirekta sa pagtulong sa mga apektadong lugar na magkaroon ng normal na kondisyon at katatagan. Ang huling phase naman ay sumasaklaw sa restoration at improvement ng pamumuhay, post-disaster at pagbabawas ng risk factors alinsunod sa Build Back Better principles. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-like at i-follow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Albelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Magandang hapon.